Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So yan guys, sa mga interesado naman sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook, i-message nyo na lang ako guys, okay? So, tignan natin guys, kanina bang love reading itong masasagap natin ngayon? Okay, kanina po itong love reading, spirit guides. Okay, so guys, meron tayong Six of Pentacles, Charity, Sharing, Giving, Receiving, Justice, Becky. So, nakikita ko dito guys, may parang pagmamakaawa na nangyayari, no? Okay, and parang gusto ng hustisya na parang hindi siya nakontento dun sa nangyari. Okay, hindi sapat na ganun lang yun nangyari. Okay? So, siguro yung sistema dito is parang may kahati. Yan, parang ka nanlilimos or pwedeng nafe-feel mo na parang merong iba dito sa relationship na to. Mararamdaman mo na parang may pagbabagong nangyayari sa person mo. Parang hindi na siya yung katulad dati. Okay, ayusin ko lang to guys. Ayan, kasi medyo madilim. Okay, so guys, sinasabi lang dito na parang nagiging emperor si person mo eh. Nandun na siya sa point na nagiging matigas na siya dito sa relationship na to. Nakikipagmatigasan na siya sa inyo. Okay, sige, titignan natin ha. Baka kasi may something lang naman kung bakit naman din siya nakikipagmatigasan or baka naman nagkaroon kayo ng pag-aaway ngayon. Okay, tignan natin kanina po itong love reading, spirit guide. So, meron tayong the Chariot. Medyo impulsive, no? May mga biglaang desisyon, padalos-dalos, hindi niya masyadong kinokontrol yung emosyon mo. So, nakikita ko kasi guys na parang pag naisip ba, parang pag napagtripan ba na makipag-away or dahil lang may something na hindi tama sa araw-araw na nakikita niya doon sa relationship, parang magkakaroon guys ng pag-aaway, okay? Na parang unfair yung ginagawa mo, hindi tama tong ginagawa mo na to. So, yun yung naging cause ng pagtatalo kasi parang mas pinapansin yung negative doon sa relationship kaysa doon sa kung ano yung tamang ginagawa, okay? Kung ano yung nagiging sacrifice ng isa or ano ba yung nagiging sacrifice mo, okay? So, tignan natin guys, meron tayong Six of Cups. Na nakikita ko naman guys, nag-effort naman tong person na to. Medyo may pagka-immature lang talaga yung energy na nasasagap natin dito. Pwede ikaw medyo may pagka-immature ka or pwede yung person mo. Kasi nakikita ko nag-effort naman. Pero kasi, parang ano, okay, so, baka kasi guys manawa yung person nyo, no? Okay, baka kasi nandun sa point na feeling niya hindi mo na-appreciate yung mga effort na ginagawa niya doon sa relasyon yung dalawa, yung mga ginagawa niya para dito sa relasyon na to. Kasi parang mas nakapokus lang doon sa mga mali. Okay, siguro kailangan maging balanse ka. Tignan mo rin kung ano ba yung mga tamang ginagawa, no? Pero kung yung person nyo guys is niloko kayo, ibig sabihin lang yan, hindi ko nasagap yung energy nyo. Kasi yung nakikita ko dito is parang kina-question yung kakulangan. Okay? Maayos naman yung relationship. Wala naman ako nakita ng cheating. Pero mas nakikita kasi kung ano yung kulang, tapos napagdududahan pa yung person na baka merong iba. Okay, kaya ganito siya ngayon. Tignan nyo guys yung ibang angulo na baka hindi naman dahil baka mayroong iba, baka dala lang ng pagdududa mo yan, baka kasi may something sa'yo na feeling ng person mo is kahit ano naman gawin niya, hindi mo siya na-appreciate eh. So, magiging cold na lang siya. Pero wala ko nakikita guys na cheating dito. Kasi tignan nyo naman guys, oh. Okay? Mahal ka na itong taong to. Iba naman sa inyo guys, pwedeng walang label. Kasi parang friendship pa lang kayo. Pero makikita mong nag-e-effort, tas parang medyo nagiging controlling ka na dun sa relasyon. Okay, so tignan pa natin guys, kanina ba itong love reading? Wait lang po ha, parang medyo mababa. Liwanag. Okay, kanina po itong love reading, spirit guide. So, remind ko lang kayo guys ha, na hindi po lahat sa inyo is makaka-relate sa ating reading. So, kung hindi talaga, wag natin guys pilitin na sa atin yung reading. Kasi magalit kayo sa comment section, okay? So, tignan natin. Balik tayo sa ating topic. Kanina po itong love reading. Meron tayong Two of Wands. Success, plan, security, control, travel, and vision.
May nakikita ko guys na parang may distansya sa inyo ngayon ng person mo. Siguro, yun din yung nagiging challenge ninyong dalawa. Okay? Yung parang nung simula na magkalayo kayo ng person mo, pwede kasi dumating sa point na hindi na din guys tuloy-tuloy yung communication, tapos parang mafe-feel na parang busy yung isa, ganon. Nadidistract ako sa ibon. Ayan, katabi ko kasi guys, kasi dito kawayan eh. Okay? Parang lagi kasing nag-aantay. Ayan, lagi na lang nag-aantay, naiinip, minsan parang nakakatulugan na kayo ng person nyo. Siguro nangyari lang to simula nung nagkaroon kayo ng distansya ni person. Okay, simula nung nagkaroon kayo ng, parang nag-abroad. Yan yung nakikita ko dyan, guys. So, yun guys, pasensya na may tumawag lang. Okay, so, hayon. I think nagkaroon kasi guys ng distansya sa inyong dalawa. Kaya parang nahirapan na kayong i-workout to. So, yun din siguro yung pagkakamali ng person mo. Hindi siya nag-update. Hindi ka na niya masyadong kinakausap. Kasi abala. Baka kasi na magkasama kayo, gano'n naman talaga siya. Hindi siya pala hawak ng cellphone. Diba? Tapos, biglang ganito. Parang obligado siya na gawin yan dahil nga magkalayo kayong dalawa. Okay, so titignan pa natin guys. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong Four of Swords. Rest, recovery, meditation, planning, healing, retreat. So parang may gusto na sumuko dito sa relationship na to kasi ganun nga yung nagiging issue. Okay. I think napapagod ka nang ganito yung ginagawa niya sa inyo. Parang tignan mo, hinahanap mo yung pagmamahal niya, parang nakikita ko na nahanap mo yung effort na ginagawa niya noon. Parang gusto mo na magkasama kayo. So, nakikita ko sa person mo kasi meron siyang plano, no? Nakapokus siya ngayon sa goal niya. Pero minsan kasi, nababalitaan mo na parang mayroon naman siyang time, like, parang yung time na yon is pinipili niya pakasama yung ibang tao kesa kausapin ka. Okay? Tignan natin guys. So, parang ma-feel mo na parang hindi na ata ako importante sa taon to. Pero mahal ka nito guys. Huwag ka mag-isip ng ganyan. King of Cups yung energy. Page of Swords naman ikaw. Medyo immature. So, i-consider mo din na baka pagod yung person mo. Hinahanap niya yung comfort zone niya. May ibang tao kasi na ang comfort zone nila is yung person nila. Pero iba yan sa person na pinili mo. Baka ang comfort zone niya is, alam niyo yun, physical. Like, may mga ginagawa siya na libangan, na parang yun yung nagpapalibang sa kanila, yun yung nagpapawala ng pagod niya. Kasi sa inyo lagi kayo nag-aaway eh. So, hindi mo naaalis yung pagod ng person mo. Okay? Sabi ko nga guys, i-consider nyo din yung ibang bagay na ano ba yung nagagawa mo? Ano ba yung trato mo sa kanya kung bakit siya ganito sa inyo? Okay? So, meron tayong the High Priestess. Lakas ng pakiramdam mo dito. May nakikita akong pregnancy. Possible na magkaroon kayo ng pregnancy sa connection nyo ni person. Pwedeng mabuntis ka, mabuntis mo siya. Ayan. So, tignan pa natin. Love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Ayan, parang dumidilim eh. Wait lang guys. Ayan, kanina po itong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Meron tayong optimism. Medyo parang tawag dito, observant, no? Yun yung nakikita ko, masyadong observant. Siguro kailangan try mo din na maglibang tulad ng ginagawa ng person mo. Okay? Meron tayong slow down. Kasi parang siguro siya yung charging station mo, no? Siya yung nagiging lakas mo every time na makausap mo na nagiging motivated ka na. Yun nga lang guys, hindi nangyayari, hindi madalas yung pag-uusap nyo, hindi siya tuloy-tuloy. Meron tayong gloom, kaya medyo nagiging emotional ka kasi nakikita mo yung pagbabago nangyayari kay person. Okay? Kaya parang ikaw, every time na magkausap kayo, baka naaaway mo siya nang hindi ka aware doon sa mga action mo. So, tignan pa natin. Ayusin ko lang to guys, parang di pantay eh. Ayan. Titignan pa natin guys yung energy. Tignan ko lang yung... Okay. Doon tayo sa kung ano yung nararamdaman ng person mo sa inyo. Ano ba yung nararamdaman ng person mo sa iyo ngayon?
meron tayong Queen of Wands. So, alam nyo guys, si Queen of Wands is someone na passionate dun sa relationship. So, nandun sa point na itong taong to, passionate naman siya, mahal ka naman niya. Siguro hindi lang talaga showy itong taong pinili mo. Nasa-challenge ka sa kanya. Pero mahal ka nito guys. Hindi mo lang talaga ito mararamdaman kasi baka ito talaga yung personality niya. Tapos iba lang talaga noon sa ngayon. Lumalabas lang yung tunay na ugali nitong taong to ngayon. So, tignan niyo naman guys, fire sign, energy. So, possible na Aries, Leo, Sagittarius yung energy ng person na kadil mo ngayon. Ang gusto kasi ng person mo guys is yung something na nag-exchange energy. Hindi niya kasi nakukuha sa inyo yung exchange energy like kung masaya siya, dapat masaya ka din. Pero iba parang lagi kayo guys opposite. Ganun yung nakikita ko. Sobrang kabaligtaran mo tong taong to. Pag sweet ka, cold siya. Pag sweet siya, cold ka naman. Ganun. Okay? Titingnan natin, pero mahal ka nito. Marami nga siyang plano para sa relasyon yung dalawa. Hindi mo lang talaga napapansin na parang para pala sa problema, para pala sa future nyo, etong ginagawa niya. Okay? Tignan natin. Ano naman ang tingin sa'yo ng person mo? Meron tayong Ace of Wands, beginning, creativity, idea, offering, birth, and will. So, alam mo, yung tingin sa'yo ng person mo, ikaw daw yung nagbago. Okay? Ang dami mo nang dinedemand sa kanya. Ang dami mong gustong gawin niya na hindi pa niya kayang gawin. So, pili niya kasi nakaka-pressure. Okay? Nape-pressure itong person mo dito sa relasyon yung dalawa. Okay? Para sinasabi dyan na isa-isa lang, gagawin ko yan, hindi pa sa ngayon. Okay? Hindi pa kaya ng katawan ko, baka marami pa akong responsibility. Parang ganun, marami pa akong responsibility. Parang kailangan ko munang pagtuunan ng pansin na parang dun muna ako magpo-focus. Tapos gagawin ko yung mga plano natin. Parang ganun. So, siguro inuuna niya muna yon bago sa'yo. Okay? Tignan natin guys, ano naman ang magiging plano ni person. Ganun pa rin, mahal ka niya. Yung plano niya dito guys, tuloy-tuloy pa rin yung pagmamahal niya sa inyo. Hindi yun mawawala. Nandun lang yun. Okay? Nagbabago lang kasi yung personality niya, pero yung pagmamahal nandun lang yun. May mga ganong klase talaga ng tao na ganyan sila magmahal, no? Yung ano ba tawag doon? Walang emotional intelligence ba tawag doon? Na hindi nga nagloloko pero walang emotional intelligence. Ayan. So, mataas kasi ang chance na ikaw yung magbago o ikaw yung mawala ng gana dito. Like, baka ikaw yung maghanap kasi nga yung person mo, alam mo yun, bakit ganito siya? Di pong kontento siya na hindi kayo nag-uusap. Okay, yun yung tinatawag na nga na emotional intelligence. Wala siya nun. Okay? Page of Pentacles. Tapos parang makikita niyo parang wala pa siyang future. I think masyado siyang gamit ng pamilya niya. Hindi niya pinoconsider yung mga pangarap niyo. May mga pangarap siya pero ang gusto niya, ikaw yung mag-handle nun. Okay? Ikaw yung gumawa nun para sa inyong dalawa. So parang ipagkakatiwala na sa inyo ng person mo. Okay? So tignan natin guys, ano naman yung outcome sa side niya. Meron tayong 2 of Cups, ay no? Love, romance, relationship, meeting, marriage, healing. So, siguro parehas kayong single parent. Okay? May mga nauna o pwedeng may mga trauma kayo sa past person nyo. Kung wala naman kayong mga anak or wala naman kayong naunang asawa. Diba? So, parehas kayong trauma. And, nag-explore kayo parehas. I think parang same lang kayo na cold and nagmi-mirror talaga kayo sa isa't isa. Okay, so good luck na lang talaga guys kung magtagal tong relasyon na to. Kasi kung ganitong klase ng relationship, mataas ang chance na talagang maghanap yung isa. Oo. Okay, so tignan natin guys yung zodiac sign. I think sa'yo sa side mo yun. So, meron tayong Taurus, Gemini, Pisces, Capricorn, Aquarius, Libra energy. Meron tayong Sagittarius, Libra, Scorpio, Virgo, Cancer, Aquarius energy.
Sagittarius, Capricorn, Libra, Pisces, Taurus, and Leo energy sa side ni person, okay? Sa side mo naman, ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong Six of Pentacles. Ayan, tignan mo, para ka nanlilimos ng pagmamahal sa kanya, nanlilimos ng time sa kanya, bagay na hindi niya maibigay sa inyo, okay? And parang masyado ding magastos, mabisyo, like, siya, parang pili niya mayaman siya na, alam mo yun, mas bigay siya ng bigay sa ibang tao. Hindi siya nakapokus sa future yung dalawa. Okay, siguro family niya, lagi siyang inuutangan, nilalapitan, ganon. Siya naman, nagbibigay siya kasi baka iniisip niya, mas may mabe-benefits siya sa family niya kaysa sa inyo. Okay? Ano naman ang tingin mo kay person? Ayan, tingin mo niloloko ka niya. Tingin mo may third party. Kasi hindi mo siya nakakitaan na parang may future dito sa relasyon na to. Okay? Tingnan natin ano naman po yung magiging hakbang mo sa relasyon na to. Ayan, puro pagtatalo hanggang sa parang mapapagod ka na. Yan yung action mo talaga literal. Kasi nga hindi tama yung ginagawa sa inyo. Na-stuck ka dun sa relasyon. Ano ba itong nangyayari? Na-stuck ka dun sa relasyon. Kasi nga, nakikita mo wala naman siyang plano. Nagpaplano siya pero wala naman guys, action. So, Five of Wands, talagang, ayan, pinakita talaga ng card na ikaw yung nakikipag-away. Kasi ayaw mo ng ganitong klase ng relasyon. Okay? Tignan natin ano naman yung magiging outcome sa side mo. Judgment. So, I think magde-decide ka talaga na mapagod. Ending or revert, ending, higher calling, judgment, change, and renewal. So, choice mo kung ipagpapatuloy mo or puputuloy mo na itong relasyon na to. Kasi sa person mo, wala man ako nakitang ending. So, I think, nasa inyo na. Oo, ikaw na yung tatapos. Ayun na nagbe-blur. Ikaw na yung tatapos dito sa relasyon na to. Kasi wala ka namang nakikitang magiging magandang patutunguhan. Okay? Zodiac sign. Meron tayong Aries, Scorpio, Virgo, Cancer, Aquarius, and Gemini energy. Meron tayong Capricorn, Sagittarius, Leo, Virgo, Scorpio, and Libra energy. Ayan, Virgo, Cancer, Aries, Gemini, Taurus, and Leo energy. 3 cards. Saan napapunta itong relasyon na Spirit guide. Pag-aantay. Oh, alam nyo guys, magkakaroon ng ibang involved sa side mo. Makakahanap ka ng bago. Tapos, etong taong to guys, madadown siya. Marirealize niya lahat ng bagay na bakit hindi kanya binigyan ng importansya before. Tingnan mo, meron kasi ibang mag-o-offer sa'yo dito. And I think mas igagrab mo yun kasi mas nakikita mo may future ka dun sa taong yun. Kaysa dito sa taong to na parang nag-aantay ka ng something na mangyayari. Okay, parang kasi guys ginagawang others itong taong to, itong person mo ngayon, parang kang na-out of place. Tapos parang hindi ka kayang ipakilala sa pamilya. Kung pinakilala naman guys, ramdam nyo na parang pinahihiya ka. O ikinakahiya ka. Okay? So, tignan natin guys message sa'yo ng person mo ngayon. Meron tayong, do you love me the way I love you? Ngayon siya maghahanap ng pagmamahal, no? Oo. Meron tayong, you are the light at the end of my tunnel. Walang future to guys. Depende to sa inyo. No? Depende siya sa mga decision mo. Okay, maganda yung dali ng pera niya pero hindi niya alam kung paano niya gagamitin ang maayos yung pera niya. Ayan, sobrang lang talaga siya guys. Magastos, hindi naman dahil sa kanya. Magastos siya dahil nga maraming humihingi ng tulong sa kanya. So, nauubos siya kasi mas tumutulong siya sa iba. So, yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!